Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Alexandra Faith Garcia, Miss Ora International 2021 Grand Winner at multi-medalist triathlete and fitness advocate. Magandang umaga sa iyo, Miss Faith. Magandang umaga po, Kuya Eton. Isang karangalan po muli tayo magkasama sa PNP News Online. Bago tayo magsimula, huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Philippine National Police kaugnay ng paggunita sa ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power. Ayon sa PNP, mas pinaigting ang seguridad sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo. Naka-full alert status ang libo-libong pulis na itinalaga sa mga pangunahing lugar ng pagtitipon. Partikular sa EDSA kung saan inaasahang dadagsa ang mga kalahok mula sa iba't ibang sektor. Bukod sa paglalagay ng mga checkpoint, magsasagawa rin ng mahigpit na inspeksyon at koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang anumang banta sa seguridad. Naglagay din ng mga police assistant desk sa mga strategic area upang agad na matugunan ang pangangailangan ng publiko. Habang nakastandby naman ang mga medical team para rumesponde sa anumang insidente. Ayon sa PNP, bahagi ito ng kanilang mandato na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan, lalo na sa mga malalaking pampublikong pagtitipon. Samantala, nanawagan naman ang kapulisan sa publiko na makiisa at maging mapagmatyag. Agad i-report ang anumang kahina-hinalang kilos. Tiniyak ng Philippine National Police na handa silang tumugon sa anumang sitwasyon upang maging mapayapa at maayos ang paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Sa isang matagumpay na operasyon, halos 138 milyong halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng mga otoridad mula sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA sa loob lamang ng 5 araw. Nakatutok diyan si Patrolman Don Brosas. Abot sa 138 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Ninoy Aquino International Airport mula ika-11 hanggang 15 ng Pebrero. Sa press briefing, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Harold Tusino
na isinagawa ang mga operasyon sa passenger terminals, cargo facility at mail center, katuwang ang mga NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Kabilang sa mga nasabat ang 5.4 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 36.8 million na nakatago sa handbags at hot water bottles. Gayon din ang 3.7 kilo ng marijuana kush na nagkakahalaga ng 5.6 million na natagpuan sa mga abandoned parcel. Naaresto rin ang isang German national sa NAIA Terminal 3 matapos madiskubre ang 8.1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 55.3 milyong piso na itinago sa loob ng librong Biblia. Samantala, isang 30 anyos na South African national ang nahuli matapos makumpiska ang 6 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 40.8 milyong piso na nakasilid sa kahoy sa loob ng backpack. Isinailalim na sa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga sospek at nakumpiskang droga para sa tamang disposisyon at pagsira. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Isang matagumpay na operasyon ng mga otoridad ang naitala nang makuha ang sandamakmak ng mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga bomba sa isang operasyon sa Sultan Kudarat. Muling ibabalita yan ni Patrolman Don Brosas. Ng Philippine National Police ang malaking bulto ng mga sangkap sa paggawa ng bomba sa isinagawang court-sanctioned operation sa Barangay Bay, Saripinang noong ika-20 ng Pebrero. Pinangunahan ng operasyon ng Bagong Bayan Municipal Police Station, katuwang ang Sultan Kudarat Provincial Explosive and K9 Unit at ang 37th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ipinatupad ang search warrant laban sa isang lalaking sospek na hindi naabutan sa lugar at kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Nakumpiska sa operasyon ang 12 sako ng ammonium nitrate fuel oil na may tig 25 kilo bawat isa, 54 na piraso ng non-electric blasting caps at isang rolyo ng commercial safety fuse. Isinailalim sa inventaryo ang mga ebidensya bago dinala sa Sultan Kudarat PICO Headquarters sa Isulan para sa tamang paghawak at technical assessment. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Republic Act 9516 o ang batas laban sa ilegal na pagmamay-ari ng mga pampasabog. Ayon kay Chief PNP Police General Jose Melencio Tatas Jr., napigilan ng operasyon ang posibleng paggamit ng mga pampasabog sa kriminal o marahas na aktibidad. Tiniyak din niyang patuloy na tutugisin ng PNP ang sinumang magtatangkang mag-imbak o magpalaganap ng explosive materials ng labag sa batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng makasaysayang EDSA People Power Revolution, inihanda ng Regional Mobile Force Battalion, RMFB, ng National Capital Region Police Office, NCRPO, ang kanilang mga puwersa upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga kalahok at mga bisita sa mga kaganapang ito. Ibabalita yan ni na Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz at Patrolman Reynalyn Tanggiak. Arangkada na naman tayo sa lansangan at syempre para magbigay ng seguridad sa ating mga kababayan. So anong masasabi mo at muli na naman tayong arangkad sa lansangan ngayong 40 at saka ngayong 3rd Trillion March. Yes sir, patuloy pa rin ang paghahanda ng ating kapulisan sa RMFB NCRPO sa pamumuno ng ating Force Commander na si Police Colonel Celso M. Rodriguez at sa kawan ng anibersaryo ng EDSA 40th anniversary of EDSA People Power at Trillion Peso March. Alamin naman natin ngayon ang pahayag ng ating Deputy Force Commander, Police Major Roderick Pasilan. Ang pinaghandaan ng forces ng RMFB sir. In behalf po sa ating Force Commander, Police Colonel Celso Mansibang Rodriguez, as Acting Deputy Force Commander,
Una po, sa pinaghanda natin, kailangan prepare po ang tao natin, lalo na sa batalyon. So, hindi lang physically, emotionally, dapat handa sila. Sabi nga ng ating butihing regional director, na ang commemoration ng 40th anniversary of EDSA People Power ay dapat matiwasay, tahimik, at may kapayapaan. At syempre, ang pinakaano natin dyan is yung pinaka-highest restraint natin, form of is maximum tolerance in the observance of also for the human rights of individuals. So, rallies are allowed to express themselves kung ano yung mga hinaing nila, pero nandito lang ang pulis para alalayan sila at maging matiwasay at magiging successful yung kanilang mga kilos protesta. Maulan man o umaraw, ang RMFB, subok na yan, matatag yan, sanay na sanay yan sa ganong sitwasyon. So, ulitin ko, maulan o maaraw, ang RMFB ay nandyan pa rin. Patuloy na magbibigay ng serbisyo para sa buong NCRPO sa kalakhang Metro Manila. At yun na nga, kailangan natin i-maintain yung katahimikan, matiwasay at ligtas sila lahat ng mga rallyesta o protesta. So maximum tolerance is nasa inherent na yan na ng katawan ng tao dapat na isang pulis na pinakamataas yan. So iwasan, huwag tayong manakit, iwasan nating manakit. Nandun lang tayo ay para implementa yung maayos, ulitin ko, maayos, matiwasay at kapayapaan dapat ang maghari doon sa area natin. Basta nandun ang pulis, laging handa, laging nagbabantay para maging ligtas ang lahat. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. At sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Berin. At syempre ang aming Force Commander ng RMFB na walang iba kundi si Police Colonel Celso M. Rodriguez. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At ako naman po si Patrolwoman Relalyn Tanggiak. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Chief Master Sergeant Ruiz at Patrolwoman Tanggiak. Sa patuloy na pagsusumikap na labanan ang smuggling at kalakalan ng mga iligal na produkto, inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang isang inisyatiba upang agarang madispose o maitapon ang mga nakumpiskang iligal na sigarilyo na itinatago sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Don Brosas. Aarangkada na naman tayo sa lansangan at syempre nakikipag-ugnayan ang Philippine National Police sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue para sa agarang disposisyon ng mga nakumpiskang smuggled at illegal na sigarilyo. Ayon kay Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin nitong mapanatili ang integridad ng anti-smuggling operations at maiwasan ng anumang espekulasyon. Inatasan niya ang mga unit na agad i-turn over ang mga nasamsam na produkto sa kaukulang ahensya na may maayos na dokumentasyon. Inihimok din ng PNP ang publiko na i-report sa Unified 911 hotline ang mga nagbebenta o gumagawa ng iligal na sigarilyo at tinitiyak na mananatiling kumpidensyal ang pagkakakilanlan ng mga impormante. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Isang negosyante ang naaresto ng mga otoridad matapos mahulihan ng halos 2 milyong halaga ng substandard gadgets sa isang operasyon sa Zamboanga, Sibugay. Muling ibabalita yan ni Patrolman Don Brosas. Aresto ng Philippine National Police ang isang 20 anyos na babaeng trader matapos umano itong mahuling nagbebenta ng tinatayang 1.9 milyong pisong halaga ng substandard na cellular phones, tablets at laptops. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon noong 19 ng Pebrero sa pakikipagtulungan ng CIDG Zamboanga Sibugay Provincial Field Unit at National Telecommunications Commission. Nasamsam mula sa suspect ang 35 assorted cellphones, 10 tablets at 2 laptops na may kabuuang halaga na 1.9 million pesos.
Lumabas sa investigasyon na walang type approval ng NTC ang mga nasabing electronic devices kaya hindi otorisadong ibenta o ipamahagi sa bansa. Babala ng PNP, ang mga gadget na walang tamang sertifikasyon ay maaaring magdulot ng panganib sa mga gumagamit tulad ng malfunction, mahinang signal at posibleng electrical hazards. Samantala ayon kay Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi palalampasin ng pulisya ang mga negosyong lumalabag sa regulasyon dahil nalalagay sa panganib ang publiko. Hinihimok din niya ang mga mamimili na tiyaking may NTC seal at kompletong certification ang mga bibilihing gadget, lalo na kung kahina-hinalang mababa ang presyo. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos ngayong umagang ito ng PNN Morning Edition, nais ko pong magpasalamat sa ating mga masusugid na manonood or televiewers ng PNN po sa morning and even sa afternoon editions. Maraming salamat po sa patuloy na panonood. Pasasalamat rin po sa The 7th Global Trends Business Leaders Awards na ginanap po kagabi sa Okada, Manila. Congratulations, Sir Eton, bilang Remarkable Animal Welfare Advocate. Thanks so much, Ms. Faith. This award is dedicated po to my beloved PNP, sa PKG po, sa ICDD, sa radio and TV section, as well as sa publication and SMS sections po, and all divisions and sections po dito sa PKG po. Also dedicated that award sa Philippine Animal Welfare Society or PAWS, sa Biyaya Animal Sanctuary, sa Second Chance Aspin Shelter Philippines Incorporated or SECASP, at sa lahat po ng animal shelters and rescuers, at sa lahat po ng defenders ng mga needy animals such as aspins and puspins. I would like to invite everyone to tune in to Sweet Talk with Maratoni. Mamaya na po yan, 4:30 p.m. live on Love Radio Manila. Para sa live streaming, bisitahin niyo lamang po ang Facebook page ng Love Radio Manila. Don't miss out. Let's talk fitness, beauty, and everything in between. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations. PKG Command Group na pinapamunuan ni Police Brigadier General Rina Habana Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Ada, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group, at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami po ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At Alexandra Faith Garcia, Miss Aura International 2021 Grand Winner. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.